Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Kahapon po pala ng umaga ay nagpunta po pala dito sa bahay yung isang ka-schoolmates ko. Tapos pumunta po kami sa bahay ng tita ko at umuwi po ulit kami dito sa bahay. May pag-uusapan po kasi kami mga kalobs. Pero hindi na nga po muna natuloy yung pinag-usapan namin. Kaya sabi nga po nila ay dito na nga lang daw po muna sila sa bahay. At dahil wala naman po kaming magawa ay nanood na nga lang po muna kami ng TV. Horror po pala yung gusto nilang panoorin. Pagkabukas pa nga lang po ni mama, napasigaw nga po yung tita ko at natakot nga po siya. Kaya sabi nga po nila ay magkantahan na nga lang daw po kami. Kaya eto nga at sinet po ni mama yung TV at saka po yung mic. At si Ivy po pala muna yung naunang kumanta. At marunong nga din po pala siyang kumanta mga kalobs. Sabi nga po ni mama ay isa-isa nga daw po kaming kakanta. Kaya pagkatapos nga po ni Ivy ay yung tita ko naman po. Tapos ako naman daw po yung susunod. Habang kumakanta po pala kami mga kalobs ay nagluluto na po pala si Papa ng ulam naming pinakbet. Tamang-tama nga lang daw po itong niluluto niya dahil dito nga din po kakain yung mga kasama ko. Para naman daw po makakain din sila ng gulay. At may pritong isda pa nga po mga kalobs. At nung naihanda na nga din po ni mama yung mesa, ay tinawag niya na nga po kami para po makakain na. At sabay-sabay na nga lang din po kaming lahat na kumain. Sabi nga po ni mama sa mga kasama ko ay kumain nga daw po sila ng gulay. Si Ivy po pala mga kalobs ay grade 4 pa po siya. At pagkatapos po pala namin kumain ay humingi nga lang po kami ng ice candy kay mama at dito na nga din po kami sa taas kumain. Saktong-sakto nga din po mga kalobs ay medyo presko nga din po dito. At pagdating naman po pala ng tanghali ay dumating din po pala yung isa pa pong kaklase ni Ivy na si Saiza. Kaya eto nga at dito po muna kami tumambay sa kwarto. Naglalaro po pala kami sa mga oras na yan. At nung mga bandang hapon na nga po, sabi ni mama ay magmerienda na nga daw po kami. Kaya eto nga at nagtimpla na rin po kami ng kanya-kanya naming Milo. Tapos bibili na nga lang din po kami ng biskwit sa tindahan. Dahil yun na nga lang din po yung pangmerienda namin. Naubos na rin po kasi yung tinapay na binili ni Papa. At okay lang din naman po sa mga kasama ko na biskwit na lang. Natutuwa po pala ako mga kalobs dahil nangyayari yung mga ganitong bagay. At halos isang araw nga din po kaming nagkakasama dito sa bahay. At pagkatapos po pala naming nagmerienda mga kalobs ay umakyat po pala ulit kami sa taas. At eto nga, nagkwekwentuhan nga lang po muna kami dito habang naghihintay sa oras na pag-uwi ng mga kasama namin. Mga alas 5 nga daw po kasi sila uuwi mga kalobs. Kaya tamang tambay nga lang po muna kami dito sa taas. Yung tita ko po pala mga kalobs ay hindi na nga lang daw po muna siya uuwi dahil dito po pala siya sa bahay matutulog. Gusto niya nga daw po kasing magpaiwan mga kalobs. Kaya pinaalam na nga lang po muna siya ni mama kay mama niya at saka na rin po kay lola niya. At pagdating po pala ng gabi, eto nga at kumakain na rin po kami. Pansit batil patong po pala yung ulam namin dito mga kalobs. Tapos nagbigay nga din po si nanay ng dinuguan na ulam.
pati na nga din po gulay. At pagkatapos po pala naming kumain ay nagsabay na nga lang din po kami ng tita ko na maligo. At hindi pa nga po kami nagsusuklay sa mga oras na yan, ay binuklat na nga din po namin kaagad yung mga notebook namin. Gagawin na rin po kasi namin yung mga assignment namin. O di po ba, twining pa nga po kami ng damit mga kalobs. Kinabukasan po pala mga kalobs, pagkagising namin ay kumain na nga po kami kaagad ng almusal. Itlog po pala yung niluto ni mama. Nakaalis na rin po pala si Papa dito pagkagising ko. May pasok din po kasi siya nagsabay na nga lang din daw po kasi sila ni Mama na kumain. Kaya kami naman pong dalawa ng tita ko ang kumain na rin. Habang si kuya po pala ay tulog pa sa mga oras na yan. Saktong-sakto po pala pagkatapos naming kumain ay may online class po pala kami. At medyo na-late pa nga po kami ng pasok sa online class. Pero hindi na rin po bale, at least nagawa po namin yung dapat naming gawin.